Sa sumunod na eksena, dumako tayo sa isang lugar sa base ng White Clads, at magkakasama si Fairy, Sister Sumire, at Caron. Ika ni Fairy na isang pillar na lang ang natitira, at ang naglaylay bago yun ay not na bukod sa prologue. Sagot naman ng madre na oo daw, at ang cataclysm ay mag-merge ng mundong yun sa collective ng isang unconscious na tao. In short, ini ay spell out nun ang destruction ng mundo. Ayon naman sa kasama nilang may 3 letrang A para sa mga mata na kailangan nilang i-guide ang collective unconscious ng tao sa tamang direction, dahil as it stands, ang endpoint ng ideya ng mankind ay nag-i-equate sa kamatayan, at hindi nila pwedeng hayaan ang kahit sino na i-disrupt ang thinking na yun. Tapos, tinanong ni Caron si Haumea kung kamusta naman daw ang collective unconscious. Sagot naman noon na wala daw kailangan alalahanin, at sa huli ang nakikita lang nila ay kamatayan, at please din ang evangelist. Sa oras na yun, may 2 mata na nag-appear mula sa kadiliman sa likod nilang lahat, at si Dr. Giovanni yun. Sinabi niya na tulad ng mga insekto na lumilipad papunta sa mga apoy, ang mga tao ay nagmamarch papunta sa kamatayan at destruction, at ang pinagkaiba lang ng dalawa ay a matter of scale. As it will be daw sa mundong yun, at as it will be sa universe na yun, magru-rumble yun. Pagkasabi niya yun, lumitaw na ang pagwalo at ang paghuling pillar. Nakita yun ng mga tao, at ika ng isa na ang earthquakes ang nagkukos nun. Na-realize ng kasama niya na yun na ang pangwalo, kaya natanong ng may white na buhok kung ano na daw mangyayari sa mundo. Matapos yun, may lumitaw pa mula sa karagatan, kaya nagsitakbuhan ng mga tao, dahil isang titan daw yun, at may nagsabi pa nga na tawagin ang Fire Force. Dahil dun, dumating na sa eksena ang Fire Force, at nagsabi sa kanila na sumama sa 4th. Tinanong ni Captain Honda kung yun na ba ang panghuling pillar, samantalang may nagpapahanda na ng catapult, at kumuha daw ng clear line of fire. Ang nagbibigay ng orders na yun ay si Captain Pan, at dagdag pa niya na iwan na daw ang Titan sa Company 2 at sa Hyjima, dahil nandun sila para i-evacuate ang citizens, at sagot ni Ogun at Karen na Roger daw. Sa kabilang banda naman, ayon kay Kurono na yun na daw ang huling pillar, kaya tinanong niya kung pwede naman daw ba yun iiwan sa Fire Force. Gayunpaman, sagot ni Oguro na malapit na siya matapos, kaya tumigil na siya sa pagrereklamo at gawin ang trabaho niya. Dagdag pa niya na nung lumitaw daw ang unang pillar, more than enough shock na yun sa kanya. Pero ngayon daw, isang immense titan ang nag-appear off Tama Bay, at nandun din ang weird smiling crescent moon. Sa may taas naman ng pillar, nandun lumulutang si Fairy, at ikanya na duty daw ng Cataclysm Force na mag-progress ang Cataclysm ng unhindered, para ma-suppress ang existence ng Savior ng completely at utterly. Sa kabilang banda naman ina-evacuate na ng Company 4 ang mga taong nagpapanik, at lumalabas ang apoy mula sa isang tao. Di nagtagal, naging infernal yun, at nagulat si Karen na nag-combust yun. Tapos, sinundan yun ng pag-combust ng iba pang mga tao, at inatake nila si Karen. Tinanong siya ni Ogun kung okay lang siya, at nag-sorry siya dahil ni-let down niya ang guard niya. Sagot naman ni Ogun na sinasabi niya yun na parang palusot yun, dahil hindi naman daw niya dapat nila-let down ang guard niya. Ikanya na kaya niya nga sinabi na may bad daw. Tapos, sinabi niya kay Ogun na pipigilan niya ang mga yun ay magbabay time para sa kanila. At gumawa na siya ng barrier gamit ang powers niya. Sa oras na yun, dumating si Pan na pumipito, na ayon sa kanya, na may heat-resisting buff siya sa lahat, at pumunta daw sila sa kanya, at hindi nila kailangan matakot sa mga apoy. Tapos, inutusan niya si Ogun na ibigay sa mga infernals ang last rites nila. Tinanong naman ni Ogun si Father Reese kung ready na yun, at sagot nun na anytime daw. Nagdasal na ang pari, at tinapos ni Ogun ang dasal niya habang binibigyan ng katapusan ang mga infernals. Sa kabilang banda naman, primed na ang super headbutt cannon, at loaded na ang Honda missile. Sinabi niya na bawat umaga, binubuksan niya ang bintana, at nagbababad sa morning sun, at nagtratrabaho para gawin ang duties niya, at babalik sa pamilya. Bawat gabi, iniisip niya na maganda ang naging araw niya, at kailangan yun daw ang gawin nila sa kinabukasan, at sa susunod na bawat araw. Umatake na siya gamit ang Honda Missile Super Killer Head Ram. Tapos, sinigaw niya ang isang sumo chant na Dusukoy, at ika ni Juggernaut na mamamatay ang Titan na yun, ang magiging itim ang pillar. Pero ano naman daw mangyayari matapos yun?
Ayon naman kay Honda, ibibigay niya ang magandang kinabukasan ng Empire, kasi tumalbok lang siya sa katawan ng Titan, kaya nagulat ang lahat. Sa sumunod na eksena, sumisigaw si Captain Pan ng Honda missile down, at nag-aalala naman si Juggernaut para sa captain niya, samantalang matatag pa rin na nakatayo ang Titan. Ayon naman kay Oguro, hindi siya makapaniwala na hindi gumana ang atake ng Company 2, at ika ni Kurono nahula niya na hopeless yun, kaya magwi-withdraw na ba daw sila? Tinanong naman siya ni Oguro kung iiwan lang nila ang monster ng ganun, at saan naman sila pupunta. Sagot ni Kurono na hindi siya nagbibiro, at mukhang stupid man ang headbutt ni Honda, pero real deal yun, at kung hindi yun gagana, kaso bago siya matapos, sinabi ni Oguro na hindi niya hinihingi ang opinyon ni Kurono na nagulat dun. Sinabi nun na gusto niya lang sabihin on the record na weird daw na parehas lang ang sweldo niya kapag pinaglalaroan niya ang mga bata sa facility, o lumalaban siya ng mga halimaw, kaya sagot ni Oguro na welcome to the corporate life daw. Dahil dun, sinabi ni Kurono na napapaisip siya na magpalit ng career, at ika ni Oguro na kung tumatayo pa ang bansa kinabukasan, sige lang daw. Tapos, sumugod na si Kurono at dumako naman tayo sa taas ng pillar. Sinasabi ni Fairy na lumubog na daw ang araw, at dahil dun, malapit na magsimula ang cataclysm, na magbabago sa mga batas ng mundong yon. Sa kabilang banda naman, may news reporter na nagbabalita na kung anong nangyari sa Tama Bay, at nabanggit niya din ang eerily smiling moon na lumitaw. Ayon naman kay Fairy, malungkot daw sila at huwag silang umasa na Night of Hope yun. I-drive daw nila ang collective unconscious nila papunta sa proper end, at sa oras na yun, may biglang kuminang sa may langit, kaya napatingin ng news reporter dun at ang cameraman nun. Sinabihan ng reporter ang cameraman na mag-zoom in, pero sinabihan siya noon na tumahimik, dahil ginagawa na daw niya yun. Isang matanda na may fiery mustache at goatee ang nakita niya, at nakilala niya yun bilang si Raffles. Yun nga ang advent of the Great Pillar Titan, si Raffles the First, at lumalabas ang mga apoy mula sa iba't ibang parte ng katawan niya. Binanggit niya ang salitang Latem, at matapos yun, merong nangyari sa kalangitan, kaya natanong ni Ogun kung anong nangyayari, ang mga stars ba ang nakikita nila, at anong nangyayari sa mundo nila. Sagot naman ni Captain Pan na nag-e-erupt na ang human thought, at ayon naman sa mga tao na kasama niya, si Raffles the First daw ang dumating, at bumalik daw yun para iligtas tila. Gayunpaman, muli nun sinabi ang salitang Latem, na sinundan ng pagsabog kung nasaan ang Fire Force. Habang nagre-recover sa pagsabog, may napansin si Captain Pan, at yun ang pagkinang ng 5 points sa Titan Infernal, na sinundan ng pagsabog sa may kabundukan. Dahil sa mga pagsabog, madaming tao ang sugatan, at tinatanong ng ilan kung ba't yun ginawa ni Raffles, samantalang may nag-aakala naman na ginalit nila yun. Meron naman nagsabi na divine judgment yun, kaya humihingi sila ng tawad kay Raffles. Sa ibang lugar naman, umiiyak na ang reporter tinatawag ang nanay niya, kaya tinatanong siya ng cameraman kung okay lang siya. Dagdag pa nun nagasgas lang naman na tamo niya, at mas malala pa nga ang nangyari sa kanya, pero sumisigaw ang reporter na no daw dahil infernal na siya. Natakot ang cameraman kaya napamura yun habang tumatakbo palayo. Nung nakalayo-layo na yun, sinabi nun na sa ganung oras pa talaga naging infernal ang reporter, at lagi naman daw yun walang kwenta. Tapos, sinigaw niya na hindi niya kailangan ng half-assed reporter para makakuha ng balita, at ang kailangan lang niya ay ang camera niya. Sa oras na yun, may nakita siyang lumilipad ng mabilis sa langit, na inakala niyang ibon o eroplano. Gayunpaman, si Shinra yun, na sinabi na siya si Stop the Cataclysm Man, kaya inakala ng cameraman ng superhero siya. Tapos, nakita ni Shinra si Raffles the First na lumilipad sa may harap ng Titan Infernal, kaya natanong niya kung yun ba ang Patriarch of the Empire, ang father, si Raffles the First, at habang sinasabi yun, tumingin yun sa kanya. Sa kabilang banda naman, sinabi ni Fairy na silang Cataclysm Force ay ista-stamp out ang lahat ng mga hopes ng mga tao, kaya i-abandon na daw nila ang hopeful beliefs nila, at i-embrace ang belief in despair. Pumili daw sila ng savior na paniniwalaan nila. Tapos, dumako naman tayo kay Kurono na nakaupo sa Titan Infernal, at naghuhum siya doon ng musika, dahil sa oras na yun, magkaharap na hero at ang propeta. Sa oras na yun, dumating na din ang matchbox ng Company 8, at inutusan ni Captain Obi si Shinra na mag-focus sa Titan,
at sagot nun na oo daw. Nagulat ang ilang miyembro ng Company 2 na nandun ang 8th, at tinanong pa nga ng isa kung anong ginagawa ng mga traidor dun. Sinagot siya ni Vulcan na itabi ang ganong talk para sa ibang panahon. Tinanong naman ng Company 2 member kung anong play na plano nila dahil hindi naman nila pwedeng gawin kung anong gusto nila. Sa kabilang banda naman, ika ni Juggernaut na bibigyan niya ng cover si Shinra, pero sagot nun na wag na daw mag-alala si Juggernaut dahil siya na ang bahala, na ikinagulat ni Juggernaut. Sinabi ni Shinra na dahil mas malapit na ang Adala, mas lumakas ang pyrokinetic powers niya, at kaya dapat niyang mag-light speed ng sarili niya lang. Tinanong naman ni Juggernaut na tulad ba daw ng pag-take out ni Shinra sa demon sa Chin's Peninsula, gamit ang light speed kick. Sa sumunod na eksena, sinasabi ni Captain Obi na ang 8th na daw ang magha-handle sa pag-put to rest ng Infernals, kaya nagulat ang Company 2. Sa oras na yun, may kuminang na naman sa isang parte ng Titan, at meron na namang pagsabog na naganap. Dahil dun, sinabihan ni Obi si Shinra na wag silang alalahanin, at kumilos na lang yun. Ayon naman kay Captain Pan, kung patuloy silang papasabugin ng ganun, malalagot sila. Kaya sinabihan niya si Karen na ang duty nila ay mag-set up ng defense, at inutusan niya yun na gumawa ng shield across the coastline. Tinanong naman ni Karen kung ang whole thing ba daw. Ika naman ni Pan na i-focus niya ang lahat ng buffs niya kay Karen, at kailangan nila ang shield bago ang susunod na atake, kaya sinabi ni Karen na susubukan niya yun. Tapos, huminga na siya, at ginamit niya ang scale shield full force deployment. Nagulat si Ogon dahil doon, at proud na proud siya kay Pan at sa kasama niyang si Kerem, na proud din sa ginagawa niya. Di nagtagal, umatake na muli ang Titan, at binala ng mga firemen ang isa't isa. Gayunpaman, hindi sila tinamaan ng mga yun dahil sa shield ni Karen, kaya pinuri siya ni Pan, at nagpasalamat siya dun. Habang patuloy niyang hino-hold together ang shield, pilit niyang inaalala ang spirit ng company nila, at sa likod niya, chini-cheer siya ng mga kasamahan niya, na sinasabihan siya na walang iniiwan ang 4, at ang duty nila ay protektahan ang mga survivors. Sa kabilang banda naman, sinabi ni Shinra na mukhang may kwenta naman pala si Karen, at busy din siya, na sisimulan niya sa pag-put to rest kay Raffles. Gayunpaman, bigla siyang nahulog, kaya nagtataka siya kung bakit biglang naging mabigat ang katawan niya. Sinubukan niyang lumipad gamit ang powers niya, pero nahuhulog pa rin siya. Tapos, bigla siyang binigyan ng heel kick sa likod ng ulo ni Fairy, pero imbis na mas bumaba, bigla siyang mas umangat pa sa ere. Tinanong siya ni Fairy kung ano daw feeling ng masipa pababa, pero lumipad sa ere. Sinusubkan niya pa rin kontrolin ang sarili niya gamit ang powers niya, pero bigla na lang binaon ni Fairy ang paanon sa mukha niya. Tapos, pinatalbog-talbog siya ere ni Fairy, at sinabi nun na kaya niyang makast into complete disarray ang gravitational pull ni Shinra, at pleasing ba daw na mahulog sa bawat direksyon. Sagot naman ni Shinra na hindi niya nga kaya na ma-straighten out ang sarili niya, at bigla siyang natigil sa paghulog, kaya natanong niyang kung pwede niya ba mabawi ang control nun, pero bigla na lang siya nahulog muli. Sa sumunod na eksena naman, isa na namang pa ang binaon ni Fairy sa mukha ni Shinra, at pinalipad niya yun ng kay taas-taas ang langit, at ipinakitang sobrang nasaktan si Shinra. Nag-end up siya sa tabi ni Sho, na tinanong siya kung anong ginawa-gawa niya. Ba't hindi na lang daw niya tapusin si Fairy sa isang slash, at sagot naman niya na hindi niya nga alam kung anong way siya nahuhulog, dahil isang pagkakamali lang sa light speed, mapupunta siya sa labas ng atmosphere. Kailangan niya daw siguraduhin na ligtas siya, pero bago siya matapos, na-realize niya na si Sho pala ang kausap niya, kaya niyakap niya yun ng mahigpit. Tapos, binalance na niya ang sarili niya, at tinanong niya si Sho kung ano ginagawa nun dun, at okay lang ba yun? Sagot naman ni Sho na pwede silang mag-usap mamaya, kaya inisip na niyang ang Titan. Sa kabilang banda naman, sinabi ni Fairy habang nagiging invisible na assembled na daw ang cast, kaya kumpleto na ang trabaho niya, at perpekto daw ang preparations, at lahat ng hopes ng mga tao ay maplaplak. Ika naman ni Sho na sa ngayon daw, gawin lang daw ni Shinra ang best nun, dahil kailangan malaman ng mundo na hero yun. Nagulat si Shinra dun, at ika niya na hindi niya gets, pero ang pagiging hero ay ang rason kung ba't siya nandun. Ayon naman kay Sho, ang kuya niya daw ay isang tunay na hero, at merong nag-set up dun na maging demonyo. Tapos, tinawag niya ang kuya niya,
At sinabi niya doon na ang cataclysm ay pagsabog ng human ideas, at kung ang actions niya ay kayang magdala ng hope sa humanity, mag-o-overflow ang thoughts of hope nila, at mapipigilan ang destruction ng mundo. Nagulat si Shinra dahil doon, at dagdag pa ni Sho na hindi daw siya demonyo, kaya ipaalam niya sa lahat kung sino ang tunay na hero. Sagot naman ni Shinra na alam niyang hindi siya demonyo, at kailangan daw siya ng mundo na maging hero. Dagdag pa niya na ginagawa daw makalasanan ni Raffles ang mga tao, at pinag-aataw niya ang mga yon, kaya anong klaseng hero daw yon? Sa sumunod na eksena, lumapit na ang magkapatid kay Raffles at sa Titan, at habang nangyayari yon, binavidyohan sila ng cameraman. Napagtanto noon na lalaban na nila si Raffles, at mukhang nagulat din ang ibang tao. Sinir ng cameraman ang magkapatid, samantalang muling naghanda umatake ang Titan, kaya nag-ready din ang Fire Force. Umatake na ang Titan, at papunta yun sa direksyon ni Shinra. Gayunpaman, hindi na yun umabot sa lupa, dahil bigla na lang na-deflect ang atake na yun. Ikinagulat yun ni Juggernaut, at malalaman natin na yun pala ay kagagawa ni Shinra. Tapos, siya naman ang umatake sa Titan, na nagresulta sa malaking pagsabog, kaya napatingin si Raffles sa direksyon na yun. Sa kabilang banda naman, napagtanto ni Juggernaut na si Shinra ang may gawa nun, at sinabi ni Shinra na matagal na mula nung sinubko niya ang light speed kick, at mukhang nagmintis siya. Tapos, muling sinabi ni Raffles ang Latem, nagpasabog kay Shinra, at nagpatalsik dun. Gayunpaman, naka-recover yun gamit ang powers nun, at lumipad yun palayo. Lumipad si Shinra pataas, at inassess niya ang sitwasyon. Nakita niya na may ginagawa si Raffles sa katawan niya, at unti-unti yun naglalaho, hanggang sa tuluyan na yun nakipag-merge sa Titan. Tapos, agad nun sinabi ang Latem, at binuksan nun ang bibig nun. Naglabas yun ng tila mislay mula sa bibig nun, at ika ni Vulcan na nag-disappear na ang spikes, samantalang sinabi naman ni Obi na nakaka-pick up siya ng 8 bagong heat sources, at malalakas yun. Sa kabilang banda naman, iniikutan na si Shinra ng mga nilibas ni Raffles sa bibig niya, at naging demons ang mga yun. Ikinagulat yun ni Vulcan at Obi, at ika ni Maki na mahirap na talunin ng isang demonyo, kaya paano na ang 8 pa? Dahil dun, inutos ni Hinawa na mag-prepare ng supporting fire, samantalang nakangisi naman si Fairy. Tapos, ipinakita si Shinra na seryoso ang tingin sa mukha, samantalang nagbigay naman ng hudyat, si Raffles sa mga demonyo na umatake na sila, kaya hinanda na si Shinra ang lightspeed niya. Sa sumunod na eksena, nagkaroon ng sunod-sunod na pagsabog sa kalangitan, at sa aftermath nun, napabilib si Vulcan dahil na-extinguish na ang lahat ng heat sources. Sa kabilang banda naman, mukhang proud si Arthur, at tinanong niya kung na-overcome na ba ni Shinra ang Devil. Nakangisi yun, at naglalabas ng flame sa paa na ini-ispell ang salitang hero, at ginagawa niya ang hand sign na tinuro ni Benimaru sa kanya. Ayon naman kay Lick, iba daw ang vibe ni Shinra, samantalang ika naman ni Sho na tunay na hero ang kuya niya, at sinabi ni Shinra na ang tunay na hero ay tinatapos ang mga bagay sa isang blow. Dagdag pa niya na tapusin na daw nila yun ni Raffles, at hindi daw yun mas hihigit pa sa isang hit. Tapos, tinawag naman ni Lick si Shinra, kaya napatigil yun sa pagkilos nun. Sinabi ni Lick na naalala niya ang data na nag-gather niya sa light speed kick ni Shinra mula sa Chinese Peninsula, at kung umabot ang shockwave nun sa kanila, magkakaroon sila ng serious injuries. Tila ikinagulat yun ni Shinra, at narinig din yun ni Sister Iris, na napadasal agad matapos yun. Tila may nabuong mga flames na pumalibot kay Iris, habang pinagdarasal niya na i-grant sila ng araw ng proteksyon, at mas lumalakas ang flames, habang patuloy siyang nagdarasal. Nagtaka naman si Captain kung ano yun ilaw na pumapalibot sa kanila, at tinanong ni Karen kung isa ba yun sa mga buffs ng Captain, pero sagot noon na hindi daw siya dun. Ikinagulat din yun ni Shinra, samantalang napagtanto naman ni Lick na galing yun kay Iris, dahil yun daw ang miracles na nakita nila kay Dragon. Sa kabilang banda naman, ayon kay Sho na ang ilaw daw na nanggagaling mula sa isla ay ang ilaw ng isang Adala burst, kaya sinabi niya sa kuya niya na mukhang hindi nun kailangan alalahanin ang tungkol sa shockwave. Dahil dun, napagtanto ni Shinra na nag-awaken na ang sister bilang ang 8th pillar, at ikanya na maganda daw ang feeling niya dahil nasa side niya ang prayers at devotion ng sister. Ayon naman kay Raffles, ipapakita niya sa Tokyo Empire ang daan sa salvation,
at habang sinasabi niya yun, binividyohan siya ng cameraman. Malapit na daw ang panahanan, ang katapusan nila ay nasa kamayan nila, babalik daw sila sa Great Flame of Fire. Gayunpaman, ika ni Shinra na hindi daw yun ang salvation, at ang savior daw ay tinatawag na savior dahil ililigtas dapat nun ang mundo. Habang sinasabi niya yun, chini-cheer siya ni Ogon, at ganun na din si Juggernaut. Siyempre pati na din ang buong Company 8, at sinabihan siya ni Captain Obi na ipanalo na yun. Roger that, sagot niya habang naghahanda umatake. Tapos, sumugod na siya gamit ang lightspeed skill niya, at sa isang iglap, nagkaroon ng butas sa noo si Raffles, dahil tumago si Shinra sa noo niya, at ninisyan yun ni Fairy. Sa kabilang banda naman, tinapos na ni Iris ang dasal niya sa salitang Latin, at nagkaroon ng malaking pagsabog kung nasaan si Raffles. Umabot ang shockwave nun sa Company 8, at nung matapos na yun, napagtanto ni Shinra na natalo na niya si Raffles, dahil nagpo-pour out na ang power mula sa katawan nun, at yun din ang naisip ni Maki at Hinawa. Impressed din sina Conroe, Benimaru, Habana, at napag-agrihan pa nga ni Conroe at Benimaru na something else yun. Sa ibang lugar naman, mukhang hindi nagugustuhan ni Kurono ang nalumakas ng sobra si Shinra. Sa sumunod na eksena, lumabas na ang mga itim na bagay mula sa butas ng noo ni Raffles, at pinapanood lang yun ni Shinra. Ayon naman kay Ogon, tunay na hero si Shinra, samantalang binabalita naman ni Vulcan kay Obi na tapos na daw ang laban, kaya pinuri nun ang hero. Sa ibang lugar naman, merong mga tao na hindi nagustuhan ang nangyari sa laban ni Shinra at Raffles. Hindi nila matanggap ang pagkatalo ni Raffles, kaya pinagluluksaan nila yun. Tapos, ipinakita si Raffles na nagsis-ink sa ocean, at sinabi ni Fairy na yun na daw ang katapusan ng hope, at dahil dun, magsis-ink into despair ang humanity. Sa kabilang banda naman, naiiyak sa tuwa ang cameraman, at meron ang tumatawag ng demonyo kay Shinra. Yun ang mga taong deboto ni Raffles, at gusto nilang mapatay si Shinra, habang patuloy na tinatawag yun na demonyo. Gayunpaman, walang kaalam-alam si Shinra tungkol dun, at sinabihan siya ni Fairy na hindi siya magiging hero, at goodbye na daw yun. Tapos, ibinalita ni Vulcan kay Captain Obi, na nag-disappear na si Shinra. Nagulat si Captain Obi na nawala bigla si Shinra, at sa kabilang banda naman, nagulat naman si Tamaki na nawala si Iris. Nagtataka din si Arrow dahil nawawala ang commander niyang si Sho, samantalang napapaisip naman si Lick, kung anong nangyayari. Tapos, dumako tayo sa base ng White Clads, at ika ni Sister Sumire na ganun daw dapat ang mga bagay, at kailangan din daw nila gumawa para sa pillars. Si Yona na ang bahala sa rest, at ika nun na hanggang Day of Ruin daw, samantalang abot-tenga naman ang ngiti ni Haumea. Sa sumunod na eksena, nag-vanish na sina Haumea, Sister Sumire, at Inka. Ika naman ni Yona na nag-vanish na ang hero ng humanity, ang Holy Child, na pinanganak sa isang birhen, at yun ay si Shinra. Kung nag-vanish daw yun tulad ng nanay at kapatid noon 12 years ago, baka naging isang alamat pa siya, kaso nanatili daw siya sa surface, at naging stain sa stigma of matricide. Hindi daw naging hero of legend si Shinra, at nabuhay yun bilang devil, at ngayon, na-snuff out na ang hero, na tinatawag na devil ng mga tao. Ang natitira na lang daw ay ipasok ang susi sa Amaterasu, at kapag ang planetang yun ay naging isang flaming star, walang mabubuhay. Tapos, dumako naman tayo sa isang lugar kung saan walang kuryente, dahil merong blackouts all across the Empire, kaya nagpapanik ang Fire Force kung okay pa ang comms nila, at kung anong nangyayari. Dahil dun, tinawag na ni Ogon si Captain Pan, dahil may mensahe daw mula sa station, at yun ay ang mass outbreaks ng Infernals. Sa kabilang banda naman, binalita ni Vulcan sa Company 8 na hindi niya mahanap si Shinra at Iris. Ika naman ni Tamaki na gets niyang pillar si Shinra, pero bakit naman daw malalaw si Iris, kaya sinabi ni Arthur na baka nagtatago lang ang dalawa, habang tinitignan niya ang ilalim ng matchbox nila. Sagot naman ni Lick na simple lang ang sagot, kaya napatingin sila sa kanya, at ikanya na si Sister Iris daw ay ang pangwalo at panghuling pillar. Nagulat sila dahil dun, at dagdag pa ni Lick na ang blackout nila ay cause ng pagkawala ng unang pillar, at tumigil na daw siguro ang functioning ng Amaterasu, kaya ang ibang disappearances tulad ng kay Shinra at Iris ay may connection siguro.
Ang tunay na tanong ay kung saan daw pumunta ang dalawa. Sa oras na yun, may white-clad member na dumating sa kanila, at sinabi nun na nasa Adalia si Shinra at Iris. Ikinagulat ni Hinawa ang pagdating ng white-clad member, at malalaman natin na si Arrow pala yun, at ngulit nun sinabi na nasa Adalia ang dalawa, at nasa race against time daw sila, dahil ang Cataclysm ay nasa final stage na. Wala na daw sila oras para mag-away, pero galit na sumisigaw si Tamaki na hindi sila maniniwala sa kanya, dahil nagpakita lang siya, at kung ano-ano na ang sinasabi. Siya pa nga daw ang kumuha sa braso ni Captain Woyan, at naaalala pa daw ni Tamaki ang GF nangyari kay Lieutenant Reka. Sagot naman ni Arrow na ano naman daw ang isang braso sa fate ng mundo, at wala silang oras para dun. Tinanong naman siya ni Maki kung anong alam niya, at sagot niya na tulad ng pagkawala ng 4th at 8th, na wala din ang 3rd, at ang duty niya ay protektahan ang buhay ni Shoku Sakabi, ang 3rd pillar. Tapos, bumalik tayo sa nakaraan, kung saan sinasabihan ni Sho si Arrow na kung kaya daw maging hero ni Shinra sa mga tao ng mundo, baka matulungan pa nila yon na mapigilan ang Cataclysm. Gayunpaman, kapag nag-fail yun, lahat ng pillars ay likely matransport sa Adalia. Sinubukan pa ni Arrow mga tuwiran, pero sinabihan siya ni Sho makinig, at ikanon na wag siyang mawawalan ng pag-asa, dahil hanggat nag-e-exist daw si Shinra, ang collective unconscious ay hindi may lilid sa death, kaya sumagot siya ng yes sir. Sa sumunod na eksena, bumalik na tayo sa kasalukuyan, at ika ni Arrow na sa disappearance daw ng pillars, ang natitira na lang ay pindutin ang switch para ma-activate ang Cataclysm, kaya nagtaka si Obi kung anong switch. Dagdag naman ni Arrow na may hope pa, at kailangan lang nila pigilan ang activation ng switch. Tinanong ni Obi kung nasaan ang switch na yun, at sagot naman ni Vulcan na huhulaan niya, na nasa Amaterasu yun. Tapos, tinanong niya si Arrow kung tama siya, samantalang tinanong naman siya ni Obi kung sigurado siya. Sagot niya na gusto ni Dr. Giovanni ang susi sa Amaterasu, kaya may connection dapat yun. Dahil doon, sinabihan ni Obi ang lahat na pumasok ng matchbox, at ika naman ni Arrow na hayaan nila siya na samahan sila. Dahil doon, tinawag ni Obi si Maki at Arthur para bantayan siya, at ika ni Arthur na no funny business daw, habang sinabi naman ni Maki na hindi nila siya bibigyan ng tsansa na gawin yun. Tapos, tinanong siya ni Obi kung anong sinabi niya, don't lose hope ba daw, dahil strong words yun. Sagot niya na yun ang words ng commander, na napagtanto ni Obi na si Sho, at ika niya na habang nakatayo pa ang mundo, hindi sila mawawalan ng pag-asa. Ika naman ni Vulcan, na rolling out na daw sila, at ang objective ay ang Amaterasu, kaya umalis na sila. Sa kabilang banda naman, sinabi ni Yona na nasa kanila daw ang susi, kaya sinabi ni Giovanni na pumunta na sila ng Amaterasu. Nang gabing yun, may napansin si Ogun habang nakasakay ito sa kanyang hoverboard, at yun ay ang matchbox ng Company 8. Kaya naman bumaba siya upang tignan anong meron. Nang tanungin ito bakit sila nagmamadali, sagot ni Hinawa na may emergency daw. Tinawag naman ito ni Arthur na siyang nagsabing papunta daw silang Amaterasu at sasama siya sa kanila. Nagulat naman ito doon at tila wala nang magawa dahil sa imbitasyon nito. Kaya naman, sumama na nga ito sa kanila. Makikita na nga ang signage papunta sa destination nila, at sinabi ng driver na si Vulcan na malapit na daw sila. At sa tingin niya, nababalot ng mga infernals ang lugar na yun. Sagot naman ni Hinawa na dapat ay ipaubaya na nila yun sa ibang mga companies. Sa taas, tinanong naman ni Ogun kung nakita daw ba ni Arthur kung ilang mga infernal ang papunta doon sa direksyon nila. Sagot naman nitong oo at napakarami daw nila. Na-curious naman si Ogun sa kung ano ang ginagawa nilang mas importante, higit sa pag-put to rest ng mga infernal. Nabanggit tuloy ni Arthur na ang White Clads daw ay gumagawa para sa kanyang Castle of Camelot. Sa loob, sinabi naman ni Arrow na ang White Clads daw ay moving para sa Amaterasu, yun ay para makomplete ang final stage ng Cataclysm. Ngumiti naman si Arthur nang makita finally ang tinawag niyang castle, ang Amaterasu. Tumigil na sila doon at sa tingin nila sila ang unang dumating dito. Confident naman si Arrow na darating daw doon ang mga White Clad, dahil kailangan nilang ma-insert ang susi. Na-excite naman si Lick dahil maaaring makuha na nito ang sagot patungkol sa misteryo ng White Arrows mula sa Chinese Peninsula. Samantala, nakatitig lang si Vulcan sa Amaterasu.
Nang tanungin ni Arthur kung ang mga ninuno daw ba nito ang nag-construct ng castle na yun, sinabi niyang oo. Wika ni Vulcan, imposibleng maging tool of destruction ang Amaterasu. Sinabi naman ni Captain Obi na magse-set up daw sila ng defensive line doon. At inutusan nito si Vulcan na e-survey ang interior. Sagot naman nitong, nasa matchbox daw ang equipment niya. Hindi daw nitong gustong sabihin, pero wala daw silang manpower para sa escort, kaya naman, kailangan nitong ma-infiltrate yun mag-isa. Huwag daw silang mag-alala, sagot ni Vulcan. Meron daw siyang backup inbound. Saktong dumating naman sina Yu at Lisa na nasa kase sa bike. Paubos na daw ang oras kaya naman, kailangan na nilang kumilos. Nang tanungin ni Yu ano ang gagawin nila, sinabi ni Vulcan na finally ay makikita na daw nila ang legacy ng ancestor niya. Bigla namang may mga guard ang tumawag ng pansin nila. Wika ng mga ito, strictly off-limits daw ang area na yun. Tinanong nila ano ang pakay nila dito. Sagot naman ni Obi naroon daw sila upang inspeksyonin ang Amaterasu. Pero hindi daw aware ang guard tungkol dun. Nag-signal naman si Hinawa kay Maki, at nang makilala na sila ng mga guard bilang traitors, sabay silang inatake ng dalawa. Nang bumagsak sila, ginamit naman ni Vulcan ang spider net niya, upang hindi sila makakilos doon. Gulat naman si Ogon sa kung paano nila i-handle ang bagay-bagay. Sinabi naman ni Tamaki na hindi daw sila masyadong brazen tungkol dun, pero yep, ganun nga daw sila. Samantala, sinabi naman ni Vulcan na meron lamang 100 papasok doon. Kaya naman, kung maglalagay daw sila ng defensive line, dapat ay malapit ito sa entrance. Nabahala naman si Obi para dito, pero inassure niyang magiging okay lang daw siya. Tinawag na nito sina Lisa at Yu upang kumilos at sumunod naman sila sa kanya. Nang tanungin ni Licht ano ang plano ng captain nila, yun daw ay ang i-meet sila head-on. Natanong naman ni Licht kung na-consider na daw ba nitong ambushin sila. Sagot naman niyang may high risk ng failure ang ambush. Ang core ng battle na yun ay ang palayuin sila sa Amaterasu. Dahil kapag nakapasok na daw sila dito, tapos na ang laban. Nabahala naman si Licht nang marealize na desidido na ito para sa direct conflict. At dahil nalabelan sila bilang traitors, nagtitimpi lang daw sila at nag-slink around. Pero sa oras na yun, all out na daw sila dahil at stake ang buong mundo. Sinabi ni Hinawa na sila daw ni Arrow ay mag-open fire the moment na makita na nila ang kalaban. At kapag nagawa nilang mock a push-in, si Maki at Tamaki daw ang aatake. Gagamitin nila ang mobility nila upang ma-disrupt ang enemy forces. Samantala, sina Ogun at Arthur na daw ang mag-focus sa hunting ng big shots. Naalala naman nila ang mga kasamahan. Kaya't wika ni Tamaki, papatigilin daw nila ang Cataclysm, at ibabalik sina Shinra at Iris. Serious mode naman si Arthur nang sabihing oras na. Yun ay dahil dumating na ang white-clad members na sina Karon at Inka. Nagulat naman si Karon nang mapansin ng Fire Force at napatanong ano daw ang ginagawa ng mga yun doon, hindi ito kasama sa plano. Sagot naman ni Inka na foreseeable circumstance daw yun. Sinabihan naman niya siyang wag nang mag-comment pa sa bawat trivial matter. Anyway, nasa kanila na daw ang lahat ng pawns na kakailanganin. Sa likod nito, napakaraming mga naglalakihang infernals ang handa ng lumaban. Napansin naman ni Arthur na naroon din pala si Dragon. Napapalibutan na sila ng napakaraming mga naglalagablab na infernals, kaya naman, niretraten na nga nila ito upang mabawasan ang bilang. Napansin naman ni Hinawa na merong kumokontrol dito at sagot ni Arrow na yun ay ang Necropyro ni Ritsu. Dahil dun, inudyok niya na itong tumulong para hindi na makalapit pa ang mga kalaban. Pumosisyon na nga ito at sinabing siya din daw. Kaya naman, bumaril na si Hinawa at ginamit ang ability nitong bullet speed control. Dahil dun, na-increase nito ang force ng propellant para mas makadeal ng more damage ito. Napabilib naman si Ogun dahil hindi daw yun ordinaryong shotgun lamang. Sinabi naman ni Tamaki na ang flame daw ay ang soul's breath at ang black smoke ay ang soul's release. Sa kabila, ginamit naman ni Arrow ang capability nitong makapag-create ng pana at arrow gawa sa flames. Umatake ito gamit ang cluster arrow at nagpakawalan ng napakaraming arrows sa kalaban. Bilang resulta, nagkaroon ng malaking pagsabog sa lugar. Binati naman nila ang isa't isa ng nice work. Sa kabilang banda,
Inutusan naman ni Maki si Tamaki na patumbahin na ang mga nakasurvive na Infernal sa barrage, at sumunod naman ito. Meron namang na-realize si Arrow bigla, naghanda na nga si Inka upang umatake. Tinawag niya pala ang mga Great Infernal. Nabahala sila nang makita ang mga ito. Nainis si Tamaki at inisip ilang buhay daw ba ang pinaglalaroan lang nila. Umatake naman ito at sinabi ni Maki na i-handle muna nila ang mga regular na Infernal. Iwan na daw nila ang mga higanti sa Lieutenant at kay Arrow. Binaril na nga ni Hinowa ang malalaking kalaban, at katulong nito sa kanila si Arrow. Nainis naman si Karon na pinatamaan din ito ni Arrow. Nag-charge forward ito sa kanya at tinawag siyang traitor. Gayunpaman, bago pa siya makalapit ay may biglang sumuntok sa mukha nito. Hindi niya inasahan ang malakas na pagsuntok nito kaya naman napatilapon siya. Ngunit nagawa pa din itong makaikot upang makapag-counter-attack. Si Ogan pala ang humarap dito na nagsabing, sa kanya muna daw siya dapat dumaan. Nagkatamaan nga kamao ng dalawa, dahilan upang maabsorb ni Karon ang energy ng pag-atake nito. Napangiti tuloy siya, dahil ngayon, meron na siyang pang-counter sa kanya. Ngunit hindi nito inasahan nang magpaulan ng sunod-sunod na pag-atake si Ogan dito. Napakalakas nga ng impact ng pinakawalan nitong suntok, bagay na ikinagulat nito. Wika ni Ogan, hindi niya daw ito bibigyan ng opening para makapag-counter. Muli, sinapak niya ito ng napakalakas dahilan upang mapagbagsak na ito finally sa lapag. Pero kahit na ganun, maliksi lang itong umatras at tumalon-talon upang makagain ng momentum. Nabahala si Ogan dahil tila walang nagawa pala ang mga pagsuntok niya. Wika naman ni Karon na parang bagyo ng kamao yun at napaisip ito ilang hit daw ang inabot. Sinabi naman ni Ogan na hindi niya daw maintindihan ano ba daw ang nais gawin ng mga white-clad. Nakangiti namang sumagot si Karon na ang whole point daw ay ruin. After all, mga tao sila. Ang collective unconscious, ang collective thoughts ng mga tao ang humihiling daw nun. Pero kahit na daw ito ang naisin ng mga tao, ang mission ng mga fire soldier ay ang protektahan ang mga tao. Sagot naman ni Karon na ang ego daw nito ang nagsasalita. Tinanong niya kung may ideya daw ba ito kung gaano karaming tao sa mundo ang nais mamatay. Gayunpaman, sinabi ni Ogan na patuloy pa din silang namumuhay, at nagiging masaya silang pinili nila yon. Dagdag nito, hindi niya hahayaang panoorin lang itong wasakin ang pagkakataon na yon. Napatanong naman si Karon sa statement nitong magiging masaya silang mabuhay. Asa naman daw na mangyari yan? Kaya naman, pinatitigil niya na ito sa pakikialam. Nagtaka naman si Ogan sa response nito at kung bakit niya sinabi yun. Sinabi ni Karon na yun ay dahil naririnig ito ni Haumea simula nang ipanganak pa lamang siya. At ngayong paparating na ang cataclysm, naririnig niya pa din ito ang true nature ng mga tao. Ang pitch darkness sa kaibuturan ng puso ng bawat tao. Ang kawalan daw ng pag-asa ng sangkatauhan ay tied sa Adala. Patuloy lang daw itong inoobserbahan ni Haumea hanggang sa nawasak siya nito. Ang collective unconscious daw kasi ay bursting ng deep black thoughts ng sangkatauhan. Nai-imagine daw ba ito ni Ogan? Kung ang ibang bata ang iniiyak ay mommy, siya, yun ang din ideal niya. Tune daw ito sa filthy, greedy at murderous thoughts ng mankind bata pa lamang. Isang bata na hindi pa nga alam ang kanan sa kaliwa. At tiniis lang daw ito ng batang Haumea. Sa tingin daw ba niya ang gaya niya ay nais na mabuhay pa? Dahil doon, sisiguruhin daw nitong matutuloy ang cataclysm, upang maging malaya si Haumea sa impyerno na yon. Naghubad na nga ng uniform si Ogan. Narinig daw nito sa mga report na malakas siya, pero mukhang meron din daw pala itong strong heart kaya't nirerespeto niya yon. Nagulat naman si Karon dito. Gayunpaman, wika ni Ogan, isa siyang fire soldier. Kaya naman, katungkulan itong patigilin ang cataclysm. Sa may entrance naman, nakaupo lang si Arthur habang busy makipaglaban si Captain Obi sa isang giant infernal. Inatake niya ito gamit ang core annihilating pile bunker, na siyang tumama ng malakas sa dibdib nito. Samantala, nagko-concentrate lamang si Arthur sa posisyon niya. Nang kamustahin ni Obi si Ogan, sinabi nitong okay lang daw siya, at iwan na nila si Karon sa kanya. All fired up naman ito upang kalabanin siya, habang napakarami pa ring nakapalibot na infernal sa lugar. Nangyayari na ang cataclysm, at wala na daw itong pake kung gaano pa kadaming tao ang itapo nila sa kanila, wika ni Karon.
Nang umatake dito si Ogon, sinabi niyang tungkulin niya at responsibilidad na protektahan ang mga tao. Sunod-sunod na mga suntok ang pinakawalan nito na hinaramgan naman ni Karon pero sagot nito, sino daw ba ang may pake sa duty niya? Inangat nito ang paa niya at pag-stomp ng feet, nagdulot ng napakalakas na pagsabog na iniwasan naman ni Ogon. Wika niya, ang duty niya daw ay nagmula pa ng huling cataclysm. Naghanda namang muli si Karon upang umatake, at this time, ipinalakpak niya ang kanyang mga kamay. Muli, isang malaking pagsabog ang dulot nito. Gayunpaman, hindi nagpatinag si Ogon dahil mabilis itong tumalon papalapit sa kanya upang muling sumuntok. Ngunit nang tamaan niya ang ulo nito at nag-crack ang leeg ni Karon, trigger din pala ito ng isa pang malaking pagsabog na damali naman kay Ogon. Nainis naman siya nang mapatilapon at inisip kung walking time bomb daw ba siya. Okay naman daw pakinggan ang pag-rescue at pagligtas, sagot ni Karon. Pero meron din daw kaligtasan sa destruction. Naghanda naman si Ogon nang muling umatake si Karon. Isang napakalakas na pagsabog ang ginawa nito, ngunit nang hamupa na ang apoy, nagtaka siya nang mawala na sa harap niya si Ogon. Yun pala ay mabilis siyang lumipat sa likod nito upang makasuntok muli sa mukha nito. Tinanong niya kung balak lang ba daw nitong pasabugin ang lahat. Sinuntok niya uli ito gamit ang kaliwang kamao, dahilan upang mapatilapon siya. Dagdag ni Ogon, ang mga immigrant daw sa bansang yun ay naroon dahil sa mga ninuno niya. Kaya naman, hinding-hindi niya daw sila iaabandon. Kwento nito, isang ship captain ang ancestor niya. At nang dumating ang cataclysm, kinupkup nito ang kahit na sino regardless sa kung ano ang race o status nila. Dahil daw sa cataclysm, naging maulan ang karagatan. Kaya naman hindi mapigil ang matakot ng mga pasahero nito. So kinakantahan ng ancestor niya sila ng mga reggae songs na patungkol sa pag-ibig. Binigyan daw niya ng courage at peace of mind ang mga naroon at dinala sila across the sea. Napakaraming tao ang binoard niya sa ship, kasama na ang taong kilala bilang si Raffles I. Dinala niya daw silang lahat doon. Yun daw ang dahilan kung bakit siya naging fire soldier. Responsibilidad nitong protektahan ang mga taong dinala ng ancestor niya. At desidido itong e-defend sila hanggang sa huli. Yun daw kasi ang duty niya. Sa kabilang banda, nabanggit naman ni Hinawa ang tungkol kay Ogon Montgomery. Alam niya na descendant ito ng immigrant hero na nagligtas kay Raffles I. Sa totoo lang daw mas gusto niya sana ito para sa Company 8 over kay Shinra o kay Arthur. Tinawag naman ni Maki ang pansin nito dahil sa sinabi niya, habang napasilip lang si Arthur. Sumabat naman si Captain Obi na mali daw ang sinabi nito, dahil ang totoo, sila ni Shinra talaga ang first pick nila. Pero ni-reveal naman ni Hinawa na ang captain nga daw ang pinaka na-disappoint na hindi nila nakuha si Ogon. Pinatitigil naman ito ni Obi. Habang nakaupo pa din, inamin naman ni Arthur na sobrang nakakabilib si Ogon. So hindi niya daw sila masisisi. Sinabihan naman ito ni Ogon na mag-ready lang daw siya dahil kukunin nila pabalik si Shinra. Napangiti naman si Arthur dito, habang ginamit na ni Ogon ang flaming ink niya. Inignite nito ang flames sa buong katawan niya at sinabing let's do this. Samantala, naghanda na din si Karon nang mabilis na mag-charge forward si Ogon dito. Alam ni Ogon na i-absorb lang nito ang atake niya at ibabalik, pero inasahan na ni Karon yun. Naiwas nito ang ulo niya at hinuli ang braso nito, dahil parang may nagsasabi sa kanyang hindi niya dapat ma-take ang first hit na yun. Ngumiti ito at biglang binalibag ang katawan ni Ogon sa lapag ng sobrang lakas. Nanginginig pa nga ito dahil dun. Inangat naman ni Karon ang paa niya, bagay na nagpakaba kay Ogon. Ang pag-stomp kasi ng feet nito ay trigger muli ng isang napakalakas na pagsabog. Wala nang ang nagawa pa upang makatulong ang mga Company 8 members. Tumingin si Karon sa kanila at sinabing one down, sino na daw ang susunod sa kanila? Grabe ang ipinamalas na lakas ni Karon at nabalot na nga ng apoy si Ogon. Hinamon naman ni Karon ang mga taga-Fire Force at kahit sino daw ay haharapin niya. Nabahala naman si Tamaki nang makita ang nangyari kay Ogon. Tinawag bigla ni Karon ang nakahood daw at tinanong kung game ba itong kalabanin siya. Tanong naman ni Maki na sino daw ba ang kakayaning makipaglaban sa ganong klaseng kaaway. Sinabi naman ni Arrow na wala daw, kung aatake sila head-on. Ang best way lamang daw para madil ito ay wag lumaban sa laro niya.
Napatingin naman si Arthur dito habang hawak niya ang weapon niya. Nakakagulat naman nang biglang lumabas sa naglalagablab na apoy si Ogon. Kinausap nito si Arthur at sinabing maghanda lang daw siya para kay Dragon. Siya daw ang bahala dun. Nagulat naman si Caron sa sinabi nito at pinauulit yun. Ngunit ngumiti lang ito at matapang na hinarap siya. Nabahala naman ang lahat at inisip kung paano niya kaya ito haharapin. Sa isip-isip naman ni Ogon, kinakain lang daw nito ang bawat suntok niya. At nang mapansing ka-counter itong muli, alam niyang hindi nito kayang ma-absorb ang energy at ma-expend ito ng sabay. Kaya naman, desidido siyang mag-counter sa counter niya. Direkta niya itong pinatamaan sa mukha bago ginamit muli ang flaming ink technique nito upang madagdagan ang strength niya. Gayunpaman, sinikmuraan lang siya ni Caron ng matindi. Nabanggit nitong kapag gumamit siya ng regular na punch, kayang-kaya niyang umatake habang pinapanatili ang energy absorbed. Grabe ang tamang tinamo ni Ogon dito. Napakalaki ng flames na pinakawalan ni Caron. Kaya naman, napatumba na talaga si Ogon. Masyado daw itong malakas, at na-curious si Ogon paano niya mapapatigil ang isang halimaw na gaya niya. Habang nakahandusay sa lapag, naalala naman ito ang diskusyon ng mga kaibigan whether heroes o knights ba ang mas cool. Yun ay sa pagitan ni Arthur at Shinra. Pinipigilan niya noon ang dalawa sa pag-aaway dahil ayos naman daw sila. Flashback noong nag-aaral pa sila, isa-isang nagpapakilala ang mga estudyante sa harap. At nang turn na nito, nagpakilala si Shinra at sinabing nais niyang maging fire soldier at isang hero. Nakuha naman nito ang pansin ni Ogon. Sa labas, habang naglalakad ay may tumawag kay Shinra. Nang lumingon ito, nakilala niya yun bilang ang night guy. Biglang namang may tumawag kay Arthur na babae at nagtanong kung siya ba daw talaga ay isang knight. Inamin niya naman ito, at napabilib ang mga girls. Kaya naman, sinabi nilang pag nagkaproblema daw sana ay iligtas niya ito. Sagot naman niyang, kakaripas daw ito papunta sa kanila kapag kinailangan nila siya. Natuwa naman ang mga girls dahil sa pangako nito. At ang daming nakukat iten sa kanya. Sa tingin naman ng iba, sa sobrang cute daw nito ay nais niya siyang maging pet. Nagulat naman si Shinra dahil sa nasaksihan at inasar itong popular daw siya sa mga kababihan. Hindi naman na nagulat si Arthur dito dahil isa daw siyang knight. Dumating naman bigla si Ogon at tinanong kung magkaibigan na sila. Nakilala naman ito ni Shinra bilang si Ogon Montgomery. Number 1 kasi siya sa lahat ng rookies sa parehas na written at practical skills daw. Sagot naman niyang sa mga tests lamang daw. Pero hindi daw mahalaga ang mga individual results dahil isa silang team. Napabilib naman ang dalawa dahil isa daw itong model fire soldier. Dagdag pa ni Ogon, ang magagamit daw ng isang team ay ang mga heroic guys na gaya nila. Dahil dun, naisip nilang siya din ang tipo ng taong magko-cover para sa mga screw-up na gaya nila. Tinanong naman ito ni Shinra kung good guy daw ba siya. Hindi naman ito alam ang isasagot bukod sa hindi naman daw siya bad guy. Tinanong niya kung okay lang ba daw silang maging magkaibigan at pumayag naman sila. Napansin naman ng iba pang mga estudyante ang tatlo. Magkakasama na kasi si Shinra na siyang nag-blast noong practical exam, si Arthur na may strongest firepower, at si Ogon na number 1 sa mga score. Sa tingin ng isa na ang best daw talaga ay nag-a-attract ng best after all. Sa likod, makikita naman ng batang Karen na nakatitig lang sa kamay nito at na-curious sa ginawa nila. Bigla namang may lumitaw sa gilid nito na nagtanong kung narinig niya na daw ba ang usap-usapan. Nang tanong niya nito tungkol saan, sinabi niyang kay Shinra daw. Sinasabi daw kasi nilang isa itong devil, dahil pinatay niya ang nanay at batang kapatid niya. Hindi makapaniwala ang lalaki na ang gaya niya ay magiging isang fire soldier o isang big hero. Imposible daw itong mangyari. Nabahala naman si Karen nang maisip na isa siyang devil. Hindi ito makapaniwala doon, pero dagdag nang nagsabi nito, mukhang okay daw si Ogon. Sana lang daw ay hindi ito maloko. Nag-aalala daw siya para sa kanya. Dahil dun, nag-iba naman ang mood ni Karen. Hindi nagtagal, kumalat na nga ang balita sa academy. Usap-usapan na hindi lang daw rumor yun, kung hindi katotohanan. Kaya naman, ang unbothered na si Shinra ay naging concerned. Bilang resulta, napangiti ito nang maging anxious siya. Nang marinig ang tungkol sa pagiging matricidal devil niya, na-creepyhan ang mga kasamahan nito doon dahil sa creepy smile daw niya.
Bigla namang may humawak sa balikat ni Shinra upang kamustahin ito. At habang may awkward smile pa din ay sinabing oo daw. Yun pala ay si Ogon na sinabihan siyang wag na daw pansinin sila. Tinanong naman ni Shinra kung hindi daw ba ito naniniwala sa mga rumor na yun, at tinanong ito pabalik ni Ogon kung totoo daw ba ito. Itinanggi naman ito ni Shinra at magpapaliwanag pa sana, pero sagot nitong alam niyang hindi daw yun totoo. Hindi man daw niya alam ang detalye, pero hindi niya daw pagdududahan ang mga kaibigan niya higit sa rumors na yun. Isa pa, maaaring ma-assign pa sila sa iisang company. Nakangisi pa din si Shinra dito, kaya naman pinayuhan siya nitong tigilan na ang pagngiti ng ganon. Sagot niya naman, hindi niya daw maiwasan at bad habit na ito. Dahil dun, sinabihan siyang weird ni Ogon. Sumunod na araw, napabilib naman ng ibang estudyante kay Ogon na may hawak na bola ng basketball dahil hindi ito nagki-quit. Siguradong mananalo daw kung nasa ang team si Ogon. Sagot naman nitong, kung hindi daw magagawa ng isang tao ang trabaho, then kaya ito ng dalawa. Yun daw ang kagandahan ng team sports. Nagulat naman ito nang biglang narinig na may nagdidiskusyon tungkol sa heroes at knights. Pati ang ibang naroon ay na-curious. Sina Shinra at Arthur pala itong nagtatalo na naming muli. Sa may court, pinagtatalunan nina Shinra at Arthur kung sino nga ba talaga ang mas cool. Para kay Shinra, syempre ang mga heroes, pero hindi ito matanggap ni Arthur dahil knights daw yun. Hindi matapos-tapos ang diskusyon ng dalawa, until mamagitan si Ogon sa kanila. Nagtataka ito dahil okay naman sila, kaya tinanong niya si Arthur kung may nangyari daw ba. Sagot naman ni Arthur na nakuha niya daw ang bola. Para daw yun sa mga bata sa park. Hindi naman maintindihan ni Ogon ito at tumingin kay Shinra na siyang nagsabing ipapaliwanag niya daw. Matapos nitong may bahagi ang detalye ng istorya, hindi makapaniwala si Ogon na mga bata sa park ang nagtanong kung sino ang mas cool, knight or hero. At dahil lang dun, nagsimula na daw silang mag-away. Napakunot naman si Ogon dahil sobrang stupid nun, pero giit ng dalawa, hindi daw. Nagtatalo ang dalawa habang mahigpit ang pagkakahawak sa kamay ng isa't isa. Wika ni Shinra, never daw siyang magiging kaibigan ng gaya niya. Palagi lang daw kasi nitong binibida ang tungkol sa pagiging knight niya at minamaliit ang iba. Kaya naman naiirita daw si Shinra. Tinawag naman itong dumbass ni Arthur. Pero sagot niya, siya daw yun, isang dumbass knight. Galit na galit naman si Arthur dahil dun, kaya tinawag niya siyang devil. Napatigil naman sila at tinawag ni Ogon ang pansin ni Arthur. Na-curious naman ito dahil sa itsura ni Shinra. Muli kasi siyang nagpamalas ng creepy smile nang sabihin ni Arthur na never naman daw siyang naging hero, dahil isa siyang devil. Hindi mawala ang anxious smile ni Shinra at nag-walk out na si Arthur at sinabing pathetic. Nabahala si Ogon para kay Shinra, kaya naman, bigla niya itong binatuhan ng bola. Nasalo niya naman ito at bumalik na siya sa dati. Wika ni Ogon, since naroon na siya, dapat ay sumali ito sa pagbabasketball nila. Hindi naman ito inasahan ng iba. Kung sasali daw kasi si Shinra, then out na sila. Ayaw daw nilang makalaro ang devil at nag-atrasa na nga ang lahat, bagay na ipinagtaka nila. Gayunpaman, pinagpatuloy nila ang paglalaro. Si Ogon na lang at Shinra ang natira at halatang pagod na si Shinra, habang pinupush naman siya ni Ogon. Hindi naman ito mapigilan si Ogon. Wika nito, meron daw kasi siyang advantage sa basketball. At sa one-on-one, wala daw itong chance. Gayunpaman, hindi naman daw one-on-one game ang basketball. Nagulat naman si Shinra dito. Paglilinaw ni Ogon, isa daw silang team. If hindi magawa ng isa ang trabaho, then magagawa nila itong dalawa. Na-curious naman si Shinra kung sinusubukan daw ba nitong maniwala sa kanya. Na-shock naman si Ogon dito bago biglang natawa sa sinabi niya, bagay na hindi maintindihan ni Shinra. Tinapat niya ito at sinabing, hindi daw siya naniniwala, pero alam niya mismo. Hindi daw ito ang taong sinasabi nilang siya. Hindi naman inasahan ni Shinra yun. Dagdag ni Ogon, ganun man daw ang sinabi ni Arthur, siguradong alam niya din daw yun. Hindi naman ito matanggap ni Shinra dahil jerk daw siya. Popular lang pero sobrang idiot. Shinir up naman siya ni Ogon na kaya pa daw nitong baguhin ang takbo ng laro, pero hopeless na daw ang sitwasyon. Balik sa present, pilit namang tumayo si Ogon kahit na sinabi na ni Karon na hopeless na daw ito, at wala na siyang chance. Paglilinaw naman niya,
Hindi daw siya sisuko. Muli, umatake si Ogun at sinuntok si Caron pero tila wala itong effect sa kanya. Nang mag-counter naman ito at suntukin siya sa mukha ay napatilapon nito. Sinikmuraan siya nito at sinabunutan. Hinawakaan niya ito sa ulo at twinest ang leeg. Sabay suntok muli sa mukha, kasabay ng malakas na pagsabog. Dahil dun, napatilapon sa malayo si Ogun. Duguan na nga ito dahil sa sunod-sunod na pag-atake ni Caron sa kanya. Ngumiti lang ito at tinanong kung iiyak daw ba siya, sabay tawag kay Ogun na crybaby. Muli, ginamit naman ni Ogun ang flamey ink niya kahit halatang bagbog na ang katawan niya. Dahil dun, muli pa itong nakatayo. Pero alam ni Caron na tanging ang mga flames na lang nito sa katawan ang dahilan kung bakit nagagawa niya pa yun. Muli, sinunggaban niya ito sa ulo at sinabing wala na daw natitira sa tank niya. Habang hawak nito ang ulo niya gamit ang kanang kamay, nakaturo naman ang dalawang daliri niya sa kaliwa sa dibdib nito. Wika ni Caron, ang kailangan lang daw nitong gawin ay maupo at manahimik. Kung ganun daw sana, namuhay pa ito mapayapa sa last days niya. Transfer nito ang energy niya sa daliri upang pakawalan ng malakas na flame sa dibdib ni Ogun, pero may nangyaring hindi nito inasahan. Sinabi na lang ni Ogun na hindi daw siya mag-isa. Isang team kasi ang Fire Soldiers. Tinamaan pala ng matindi sa tagiliran si Caron dahilan upang tumulo ang dugo nito at matanggalan ng laman. Ito pala ay galing sa baril ng isang Fire Soldier. Hindi makapaniwala si Caron sa nangyari at hindi niya mapigil ang mapaluhod sa sakit. Si Hinawa pala ang nagpakawala nito. Habang nasa lapag, sinabi ni Ogun na kung hindi daw ma-handle ang isang bagay ng mag-isa, then kakayanin nito kung dalawa kayo. Yun daw ang ironclad law ng Fire Soldier. Isa pa, isang season company ang 8th, kaya sigurado itong hindi nila papalampasin ang pagkakataon na yun. Hindi naman makapaniwala si Caron na nagtamo siya ng ganong klaseng pinsala. Samantala, nilapitan ni Captain Obi si Ogun at binati ito ng good work at ganun din daw si Hinawa. Nag-sorry naman ito dahil killing shot na daw sana yun, pero hindi niya kayang marisk na tamaan din si Ogun. Nakaluhod pa din si Caron habang hawak ang tagiliran, habang may malakas na flame ang papalapit. Nahagip pa nga nito ang mga infernal sa paligid na inutusan niyang umalis sa daan. Dahil dun, napabukas ng mata si Arthur. Ito pala kasi ay si Dragon na nagsabing ang mga so-called guardians daw ay sobrang pathetic. Ang lakas ng dagandong ng bawat pagtapak nito sa lupa, at lahat ay ramdam ang presensya niya. Samantala, napabukas na ng isang mata si Arthur dahil lumapit sa kanya ito habang nakaupo pa din siya malapit sa entrance ng Amaterasu. Seryoso ang mukha nitong nakatitig lang kay Arthur na siya namang tumayo na. Buti at pumunta daw si Dragon, at tanong nitong hindi pa ba daw siya natuto. Naghanda naman si Arthur at sinabing, kung gagawin niyang Slayer of Dragons ang name niya, then dapat ay ngayon na daw. Kaya naman daw siya pumarito doon. Tinawag itong damful ni Dragon dahil wala daw kahit na sino ang nakakaharang sa daan niya. Gayunpaman, nakatayo lang sa harap nito si Arthur. Inilabas niya na ang weapon niyang Excalibur at naghanda ng harapin siya. Nang tanungin ni Dragon ano yun, ipinagmalaki nitong forge daw ito ng Master Blacksmith na si Vulcan mula sa katawan ng isang fallen star. Yun daw ang newly reborn True Excalibur at ginamit niya ito sa kanya. Tumagos ito sa katawan ni Dragon ngunit imbes na matalo ay napangiti lang ito at pinuri ang fine cut nito. Nakaplano na daw sanang tapusin ni Arthur ang laban sa isang strike lang, pero inasahan niya naman na daw na hindi magiging madali ito laban kay Dragon. Sa tingin naman ni Dragon, walang kahit na anong hindi niya mapuputol gamit ang swordsmanship na yun, anything, accept na lang daw sa kanya. Matindi ang pinakawalan nitong apoy kay Arthur, gayunpaman, naka-address si Arthur dito. At habang nasa ere siya, isinigaw naman ni Dragon na masunog na daw siya. Nag-counter naman si Arthur gamit ang Violet Flash. Mabilis itong lumapit sa kanya, habang hawak ang activated Excalibur sa kamay. Samantala, napakalaki ng apoy na dinulot ni Dragon at nakaabang lang ito sa kung anong mangyayari sa kalaban niya. Gayunpaman, nawala na lang itong bigla doon, kaya naman napatanong ito saan daw siya napunta. Yun pala, ay nasa likod niya na ito at nakaporma na upang hiwain ang katawan niya. Still, tila wala naman itong epekto kay Dragon na siyang naghanda lang upang suntukin ito ng napakalakas. Sa lakas nga ng impact nito ay napatilapon pababa si Arthur,
na siya namang umabot hanggang sa lapag kung saan naglalakad ang mga infernal. Tinamaan pa nga niya ang ilan sa mga ito at nahiwa. Gayunpaman, naging maganda ang landing nito. Bumaba naman din si Dragon upang harapin ito. Sa loob naman, habang magkakasama sina Vulcan, Yu at Lisa, may narinig silang ingay. Sa tingin naman ni Vulcan nagsimula na daw ang labanan. Kaya naman, dapat daw ay magmadali na sila at gawin ang part nila. Dagdag ni Vulcan, hindi daw nila hahayaang makatakas sila. Hinimok niya silang hanapin na ang keyhole. Sobrang dilim nga ng paligid. At kahit na legacy ito ng ninuno ni Vulcan at nais niyang i-explore pa sana, wala na daw silang oras. Nang tanungin naman ni Lisa ano daw ang nalalaman nito tungkol sa susi, sa tingin daw ni Vulcan, agnesya nito para sa cataclysm. Pero iniisip pa nito ang patungkol sa sequence ng numbers. Dire-diretso lang sila sa paglalakad sa loob na nababalot ng mga steel pipes and tubes. Inoobserbahan nila ang paligid upang makahanap ng clue. Pinuri naman ni Yu ang incredible technology daw nito. At agree naman si Vulcan sa kanya. Sa isang sulyap, mukhang hindi naman daw ito higit pa sa support mechanics para sa power generation. At base sa nalalaman nila tungkol sa Amaterasu mula sa Chinese Peninsula, ang keyhole daw na hinahanap nila ay maaaring nasa gitna. Ayon daw sa mapa na ginuhit ni Joker, nasa unahan na nila ito. Yun daw ay nasa other side ng gate na yun. Na-curious naman si Lisa kung paano nila bubuksan ang napakalaking gate na yun ng walang juice. Tinawag naman ni Vulcan si Yu, na may daladalang ultra battery. At sa tingin ni Vulcan sapat na yun upang mapaandar ito. Kinabit niya na nga ang battery upang mabuksan ito. At hindi nagtagal, nagtagumpay sila at unti-unting bumukas ang gate. Bigla namang nagpakita sa likod nila si Giovanni na sinabing, ang gentleman daw nito at binuksan pa ang pinto para sa kanya. Gulat na gulat naman ang tatlo nang marinig siya. Dali-daling ginamit ni Lisa ang ignition ability niya upang mag-manifest ng octopus-like tentacle para patamaan ito. Tinawag naman ni Giovanni ang pangalan nito. Laking gulat ni Vulcan kung paano daw ito nakapasok doon, may mga taong nakabantay sa entrance. Sagot naman nitong sino daw ba ang makakaalam kapag napasok doon ang isang bug. Nabahala naman si Yu at tinanong ano na daw ang gagawin nila. Sagot nilang iha-handle daw nila ito dahil wala nang iba pang gagawa nun. May naramdaman naman kakaiba si Yu sa may dibdib niya. Sa isip-isip niya, parang sinakal ito ni Giovanni. Nang tanungin naman siya ni Vulcan kung okay lang ba daw siya, ngumiti ito ng seguting oo at grateful lang daw siya. Wika niya, niligtas daw siya nito. Si Vulcan at si Lisa, pati na si Arthur at ang sister. Lahat daw ng Company 8 ay naroon para sa kanya. At salamat daw sa kanilang lahat at buhay pa siya. Sila daw ang dahilan nun. Dagdag niya, pati ang mga doktor at nurse daw na ginamit ang kakayanan nila upang matulungan siya. Sobra-sobra daw ang love na meron sa mundong yun. At ang near-fatal wound na binigay daw nito ang nagpaalala daw sa kanya ng lahat ng yun. Kaya naman, yumuko ito at nagpasalamat kay Giovanni dahil sinaktan niya siya. Nainis naman si Vulcan dito at sinabing naiintindihan daw nila at pinauusog na siya, at sumunod naman ito. Nag-transform naman si Giovanni at sinabing, siya daw dapat ang magpahayag ng gratitude niya sa kanila. Sa loob daw kasi ng 250 years, iningatan nito ang something na napakahalaga. At ang tinutukoy niya ay ang susi sa Amaterasu. Giit naman ni Vulcan na pagmamay-ari daw yun ng pamilya niya. Sigurado naman si Giovanni na alam niya ano yun at sagot nitong, syempre naman daw alam niya ang nasa loob nito. Samantala, patuloy lang nagpapalitan ng pag-atake sina Lisa at Giovanni. Sinambit ni Vulcan na pie daw yun at sagot niyang spot on. Ang pie daw ay isang spell ng destruction na siyang pinagtrabahuhan ng evangelist simula ng antiquity. Hindi naman makapaniwala si Vulcan nang sabihin nitong spell yun. Dagdag pa ni Giovanni, isa itong spell na China chant ng humanity at tinuturo sa iba't ibang mga henerasyon. At ngayon, dahil firmly planted na daw ang ideya ng destruction sa mga isip nila, natapos na nilang ma-solve ang pie. Gulat naman si Vulcan doon dahil wala daw wakas ang pie. Kaya naman, wala daw way para ma-solve ito. Pero giit ni Giovanni, na-solve na daw ang problema nung huling cataclysm. Ngunit sagot ni Vulcan na ang pie ay pie pa din. Hindi ito nagbabago.
Bigla namang tinanong ni Giovanni kung hindi ba daw nito napansin ang buwan at mga bituin na nakalutang sa sky. Ang very physics daw ng mundong yun ay nabago na. Ang huling cataclysm daw kasi ay hindi lang nag-usher ng age ng spontaneous human combustion. Dahil dun, naging solvable na daw ang pi. At ngayong solved na ito, finally, pwedeng-pwede na daw nilang dalhin ang evolution ng mankind sa terminus nito. Nang tanungin ni Vulcan ano ang ibig sabihin nito, pinaliwanag niyang may teorya na ang final stage ng evolution ng creature ay ruin, extinction. At tama daw ang theory na yun. Hinihintay daw ng sangkatauhan ang wakas, ang terminus ng kanilang evolution. At ang ultimate goal nila ay pananabik para sa kamatayan. Ang year ng daw na yun means ang cataclysm, ang ultimate aim nila. Hindi naman ito matanggap ni Vulcan at tinawag lamang silang death cult. Natawa na lang si Giovanni sa sinabi nito. Paglilinaw niya, ang tinatawag nitong culto, ay nanggaling din sa same place ng lahat ng relihiyon. Alam daw ba niya sino ang nagbisto nun sa humanity? Na-realize naman ni Vulcan na ang sinasabi nito ay plano lahat yun ng evangelist. Plinanta pala ng evangelist ang the end, sa bawat isipan ng bawat tao, hanggang sa kaibuturan ng kanilang pag-iisip. Plinanta din daw ng evangelist ang sun worship sa isip nila. Inincline niya sila papunta sa image ng annihilation. Para daw makabalik sa flame, at makabalik sa sun. Nang tanungin naman ni Vulcan bakit ang araw at anong kinalaman nito sa kamatayan. Tumawa lang muli si Giovanni at sinabing, yun daw kasi ang second earth. Ang araw na nakahang sa sky above them, ay dati daw, long ago, ipinanganak dahil sa cataclysm. Hindi naman maipinta ang mukha ni Vulcan dahil sa sinabi nito. Samantala, hindi naman malaman ni Shinra kung nasaan siya. Napatanong ito kung yun na ba daw ang Adala. Hinanap nito ang pillars, si Sho at ang iba pa. Takang-taka ito patungkol sa cataclysm dahil alam niyang kailangan niya itong mapigilan. Balik kina Giovanni, sinabi nitong ang lahat daw ng pillars ay pumunta na sa Adala. Doon, naging pillar sila na nagbi-bridge sa Adala papunta sa realm na yun, tying them together. At dun daw, na-align ang pag-iisip ng tao sa destruction. Yun daw ang naging true essence nito. Wika niya, ang mundong yun ay ang magiging pangalawang araw. Hindi naman makapaniwala si Yu sa narinig nito at imposible daw yun. Pero sinabi ni Vulcan na may mukha na daw ang buwan. Sa puntong yun, wala na silang ideya sa kung ano pa ang posibleng mangyari. Kinausap naman nito si Licht na nakonekte dahil sa device niya sa tenga. Nasa matchbox lang ito at sinabing narinig niya daw lahat yun. Mahirap man daw paniwalaan, pero kung kukonsiderahin daw nito ang findings ng Company 8, maaaring nagsasabi daw ito ng totoo. Nang silipin niya ang labanan sa labas, sinabi nitong sobrang busy daw doon. Pero hahanap sila ng paraan upang mapuntahan sila. Intense na kasi ang laban sa pagitan ng mga Fire Force members at mga naglalakihang infernal sa labas. Pero sabi niya, kumapit lang daw sila. Pinaalis naman ni Giovanni si Lisa na mukhang gigantic octopus na dahil sa ability nito. Hindi naman siya pumayag at hinaranggan nito. Mangiyak-ngiyak niyang sinabi na ang ninuno daw ni Vulcan ang gumawa ng lugar na yun. Kaya naman, hindi niya daw hahayaan na gamitin nila ito bilang tool ng destruction. Sinabi naman ni Giovanni na simula pa lang daw, ang Amaterasu ay intended na maging tool na magdadala ng cataclysm. Nang marinig yun, tinanong na ni Vulcan na kung ganun, bakit tinago ng pamilya niya ang susi? Sagot naman nitong 250 years ago, ang pamilya daw niya, ang Joseph clan ay tumulong sa kanila upang itayo ang Amaterasu. Tinanong naman ni Vulcan sino daw ba sila? Flashback naman habang itinatayo ang Amaterasu. Ang mga nagtatag daw ng Hyjima ang nag-spearhead ng grupo na magtatayo nito. Ang mga ninuno daw ni Giovanni at ni Vulcan ay parehas na nakilahok sa proyektong ito. Parehas na ancestors daw nila ang responsible para sa power generation. Gayunpaman, may ginawa daw ang pamilya ni Vulcan, ang Josephs. May narinig ang ninuno nito mula sa container doon. Lumapit ito upang malaman ano ang tunog na nangagaling dito. Gulat na gulat siya at tinanong sino daw ang naroon. Paulit-ulit na humingi ng tulong ang nasa loob nito, dahilan upang mapaisip ito. Tinawag ni Giovanni na fools ang mga ito dahil daw itinago ng ninuno niya ang susi para sa true power ng Amaterasu.
Kaya naman, ang linya daw nila ay nakamonitor na sa pamilya nila simula pa ng araw na yon at naghihintay lang ng tamang pagkakataon. Hindi naman matanggap ni Vulcan ang sinabi nitong minonitor niya ang lolo niya. Wika nito, pinatay niya daw sila nang gawin nila silang infernal. Sagot naman ni Giovanni na inafford niya ang mga fools na dineni ang will ng Adala Liberation by Flame. Inatake naman itong muli ni Lisa at tinawag na monster. Pero giit ni Giovanni, binigay daw nila sa kanila ang kapangyarihan ng science, tapos i-direct nila ang kahibangan nila sa kanya. Mangiyak-ngiyak naman si Lisa nang lumapit si Giovanni dito. Nang mapadikit ito sa kanya, nakita niya ang napakaraming liwanag na parang mga mata na tumutunog. Kaya naman, mabilis itong umatras at inatake yon. Nang bumagsak, nilapitan naman ito ni Vulcan at tinanong kung okay lang ba daw siya. Tinanong ni Vulcan ano ang meron sa katawan nito at sagot niyang puro bugs daw yun. Binubuo ito ng napakaraming sari-saring mga bugs. Kaya naman, nababalot ng buzzing sound si Giovanni. Sinabi ni Lisa na ang reglang blackness daw nito ay puro lang insekto, kaya naman, hindi nito mapigil ang manginig. Kinomfort naman ito ni Vulcan at sinabing okay lang daw yun at kasama niya ito. Sa tingin ni Lisa, kinokontrol ni Giovanni ang bugs somehow. May plano naman si Vulcan at sa tingin niya ay magagawa nila yun ng magkakasama. Pinaghanda rin nito si Yu na nasa likod, na siya namang naghalukay sa dala nitong bag upang may hanapin. Muli namang umatake si Giovanni at kino-counter ito ni Lisa. Tinawag ni Giovanni na filler si Lisa at tinanong kung naaalala niya daw ba. Dahil dun, feeling lost na si Lisa at humingi ito ng tulong kay Vulcan. Sinabihan naman siya nitong ipasok ang tentacle niya sa object na nasa harap nito. Ipinaliwanag ni Vulcan na nag-research daw ito tungkol sa mga Adala bugs. Umaakto ito sa pamamagitan ng pag-sense ng magnetic field fluctuation sa pamamagitan ng organs na kulang sa tao. Kaya't sisirain daw nito ang ability niyang ma-detect at ma-command sila. Nagulat naman si Giovanni nang marinig niya yun. Samantala, pinasok na ni Lisa ang isang tentacle sa object sa lapag at dahil doon, tila naglaho ang black thing na bumabalot kay Giovanni na binubuo ng mga insekto. Nagtaka naman ito sa nangyari dahil nabuwag ang katawan nito, dahilan upang bumagsak sa lapag ang kakarampot na natira sa kanya. Sinabi ni Vulcan na ang kapangyarihan daw ni Lisa ay dinasrupt ang magnetic field. Bilang resulta, nagkalat na ang mga bugs nito. Nang makita ni Vulcan ang tunay na form nito, tinawag niya siyang pathetic. Tawang-tawa naman si Giovanni dito. Siya daw ba ang tinatawag nitong pathetic? Siya nakatok ng tatok bago mag-cross. Aniya, na-miss na ni Vulcan ang mark. Muli namang nag-buzz ang katawan ni Giovanni, bagay na ikinagulat ni Vulcan. Hindi nagtagal, bumalik ang form nito. Sa tingin naman ni Giovanni, kailangan niya siyang bigyan ng gift of fear, para sa bounty na bindstone nito sa kanya. Hindi naman maintindihan ni Vulcan ano ang ibig sabihin nito, habang humalakhak lang si Giovanni. Sa gilid mukhang may bumabagabag naman kay Yu. Aniya, may bug daw. Nabahala naman sina Vulcan at Lisa para dito, habang si Giovanni, tawang-tawa pa din. Napasigaw na si Yu sa sakit dahil parang may something sa loob nito. Unti-unti na siyang nag-transform at hindi niya matanggap ito. Sa labas, tila may nasense naman si Captain Obi habang nakikipaglaban sa mga infernal. Nang tanungin ni Hinawa ano daw yun, inutusan niya siyang mag-fall back mula sa line at pumasok na muna sa loob. Sinabi naman ni Arrow na siya na daw muna ang bahala doon at sumunod na ito. Kaya naman, umasa na lang si Hinawa sa tulong nito. Buhat-buhat ni Hinawa ang mga equipment niya at nagmadaling tumakbo papasok ng Amaterasu. Wika niya, kumapit lang daw sina Vulcan. Gayunpaman, tila may mas nauna pa dito. Nagulat naman si Hinawa nang mabalat ng dust ang paligid. Yun pala ay dahil inunahan siya ni Caron at hinaranggan nito ang gate papasok sa loob. May tama man siya sa tagiliran, sinabi nitong ang cataclysm daw ang magpupurify ng mundo at magtatapos ng impyernong yun. Gayunpaman, hindi nagpatinag si Hinawa at sinabihan siyang huwag hamarang doon. Inilabas nito ang mga gamit sa loob ng bag niya at inihanda ang kanyang baril. Niloadan niya ito ng bala at pamwesto upang umatake. Nakita naman ni Maki at Tamaki ang pangyayari. Tinanong ni Tamaki ano yun, at sagot ni Maki na new model daw ng barrel gamit ang special materials na galing sa Hijima.
Ang velocity rampage shot daw kasi nito ay nawawasak ang barrel noon matapos ang isang shot lang. Pero ngayon, dahil sa bagong barrel mas magagawa niya na ito. Laser-focused si Hinawa kay Karon at pinatamaan sa tiyan. Hindi lang ordinaryong shot yun dahil sa napakalakas ng flame na pinakawalan nito. Gayunpaman, ininda lang ni Karon at tinanggap ito. Tumalon lang ang basyo ng bala nito, habang naghanda naman muli si Hinawa upang i-pull ang trigger. Sunod-sunod ang pinakawalan nitong mga shots, at imbes na umilag, tinanggap lang itong lahat ni Karon sa katawan niya. Nakatayo pa din ito sa harap ng gate habang nakangiti lang. Habang si Hinawa, hindi mapaniwalaan ang nangyari. Bigla namang nagpakita si Ritsu, ang necromancer ng White Clad. Tanong nito kung naiintindihan na daw ba nila ang situation. Hindi daw sila ang nagkikip sa kanila doon. Nabahala naman ang lahat nang makita ito. Samantala, habang nasa matchbox pa din, tinawag ni Licht si Vulcan sa pamamagitan ng earpiece nila. Gayunpaman, hindi ito makarespond sa pagka-shock sa nangyari kay Yu. Habang nakatingin dito, nakiusap naman si Lisa kay Yu na tigilan na yun. Unti-unti na kasi itong nag-transform na infernal. At hindi pa din matigil sa kakatawa si Giovanni dahil dun. In shock si Vulcan dahil sa nangyari, pero ilang saglit lang ay nagising na din ito sa katotohanan. Sumagot siya kay Licht at sinabing nadali ng bug si Yu. Kinokontrol daw ni Giovanni ang mga bugs nang walang kahit na anong magnetic orientation. Kaya naman, tinanong niya ito kung may ideya ba siya kung sino daw ang gumagawa nito. Humingi ito ng tulong kay Licht dahil kailangan niya daw ng insight. Sagot naman itong ma-figure out niya daw yun. Yun daw ang rason kung bakit siya nandun. Napakaraming mga bugs ang umaligid kay Yu, at unti-unti na nga siyang na-take over nito. Nag-transform na nga ito fully bilang isang infernal, bagay na hindi matanggap ni Lisa at Vulcan. Hindi na malaman ni Vulcan ang gagawin nito, habang patuloy lang humahalaklak sa Galaxy Giovanni. Mula sa matchbox, tinanong naman ni Licht kung okay lang ba daw si Vulcan. Given ang circumstance nila, may naiisip lang daw siyang dalawang way para makontrol ng bug ang mga kasamahan nito. Una ay sa pamamagitan ng magnetic orientation, which nagawa niya ng Mad Disrupt. Pangalawa daw ay ang sort of dance na particular sa mga honeybees. Gumagamit daw kasi sila ng 8-flight pattern na tinatawag na waggle dance upang makapag-communicate sa direksyon at distansya ng mga bagay gaya na lang ng pagkain at threat. Malamang, inembed daw ni Dr. Giovanni ang honeybee DNA sa mga bugs at ginagamit nito ang dance upang makontrol sila. Kaya naman, kailangan daw nitong mapatigil ng mga dancing specimens. Nang marinig yun, sinabi naman ni Vulcan na hindi niya hahayaang makaget away ito. Nangako itong papatigilin siya, kaya't sinuot na nga nito ang mask niya. Wika nito, papabagsakin niya daw ang bastard na yun. Inobserbahan niya itong mabuti gamit ang mask niya. Inisip nito ang sinabi ni Licht na maaaring nag-breed ito ng bugs na hindi apektado ng magnetic orientation. Bagkus, kinokontrol niya sila sa pamamagitan ng dance. Pero naisip niyang masyado daw cautious si Giovanni. Hindi nito nakikitang gagamit siya ng bug lalo na kung may chance ng irregularity na mag-arise. Alam nitong engineer din siya kaya naman, sa tingin niya ay hindi ito bugs. Sa tingin ni Vulcan, gumawa ito ng bug mecha upang makontrol yun. At kung machine nga daw ito, ang movement pattern nun at heat signature ay siguradong naiiba sa ibang bugs. Laser-focused lang si Vulcan sa pag-oobserba dito dahil alam niyang somewhere sa huge swarm na yun, mahahanap niya ang machine na nagko-control dito. Napakaraming mga bugs ang lumilipad kaya naman, medyo nahirapan itong ma-figure out yun. Samantala, hindi pa din tumitigil sa kakatawa si Giovanni. Sa isip-isip ni Vulcan, nasaan na daw ba yun? Ilang saglit lang, finally ay nahanap niya na ito. Nahanap niya ang nagko-control sa kanila. At napansin niyang hindi lang isa, kung hindi 7 ito. Dahil dun, minarkahan niya sila bilang mga bituin. Nilaipat naman niya ang mask kay Lisa at sinabing may marka na daw ang mga target nila. Kaya naman, tapusin na daw nila ang laban. Sagot naman itong iwan niya na daw sa kanya yon. Ginamit ni Lisa ang ability nito, upang mag-manifest ng naglalakihang octopus-like tentacles. Napansin din ito ano ang tinutukoy ni Vulcan na 7-star marks at tinarget ito. Sa tulong ng mask ni Vulcan, natukoy nito ang target at sinabi niyang wawasakin niya daw ang tech nito.
At desidido siyang hindi lang ang mga yun, pero, ginapos din ito si Giovanni at pinalibutan ng tentacles, dahil pati daw siya ay tatapusin niya na din doon. Hindi nagtagal, naglagablab na nga ito at nawala na ang bumabalot na napakalaking black thing sa katawan niya. Bumalik ito sa normal form niya at bumagsak na sa lapag. Unti-unti na itong nag-disintegrate at humingi ng tulong. Gayunpaman, inapakan lang ni Vulcan ang ulo nito. Tinanggal na ni Lisa ang mask at dahil tapos na ang laban, hinanap naman nila si Yu. Wala na ito doon at bukas na ang gate sa likod nila. Nabahala naman sila dahil muling maririnig na may tumatawa lang mula sa loob nito. Nabahala naman si Vulcan at kinumpirma kung si Yu ba yun. Sagot naman niyang, nasa loob daw ito. Dahil doon, nagmamadali siyang pumasok sa gate upang hanapin siya. Ngunit infernal pa din ito na nagsabing, na-miss na daw nito ang Mark. Bakas ang takot sa mga mata ni Vulcan nang makita ito. Bumungad ang center ng Amaterasu, at nasa harap na ng gate nito ang infernal na si Yu. Hawak-hawak nito ang susi at sinabing, sa tulong daw ng bugs, ang katawan ni Yu ay kanya na. Pinagpawisan naman sa kaba si Vulcan dun. Dagdag nito, nasa kamay niya na daw ang kasagutan sa pie. Nasa harap na nito ang keyhole. Ngayon, oras na daw upang magkaroon ng kasagutan. Magsisimula na daw ang cataclysm. Ang taon na yun ay 198 ng Solar Era. Simula ng huling cataclysm, 250 years na ang nakalipas. At sa labas naman, nababalot ng usok ang kapaligiran, dahil dire-diretso lang sa pagpapakawala ng velocity rampage shot si Hinawa. Patuloy lang nitong pinatamaan si Karon na nakaharang sa gate papasok. Hindi naman makapaniwala si Hinawa sa tibay ni Karon, na kahit na ganun, ay nakangiti pa din ito at hindi natitinag. Wika naman ni Captain Obi, wala na daw silang oras para doon. Kailangan na nilang magmadali dahil may bad feeling daw siya dito. Samantala, nakangiti lang si Ritsu habang pinapanood sila at naawa ito sa kanila. Sa kabilang banda, patuloy pa din ang pakikipaglaban ni Arthur kay Dragon. Tinanong naman ito ano daw ang meron. Pero nakapikit at nagko-concentrate lang si Arthur habang hawak ang Excalibur nito. Pagkabukas ng kanyang mata, tinarget naman niya ang dibdib ni Dragon at hiniwa. Gayunpaman, tila wala pa din itong effect sa kanya at tinanong kung hot na ba daw yun. Nag-counter-attack naman ito na iniwasan ni Arthur. Muli, umatake ito at tinarget ang leeg ni Dragon. Gayunpaman, hindi ito tinatabla ng mga yun at wala itong bisa sa kanya. Napatanong na lang tuloy si Dragon, yun na lang daw ba ang meron siya. Nagsizzle lang ang pinatamaan ni Arthur ngunit hindi ito nahiwa o nasaktan man lang. Wika niya, isa na naman daw killing blow yun at napatanong, nakailan na ba daw siya? Sagot naman ni Arthur na hindi daw siya nagbibilang. Pero kahit na ganun, sinabi ni Dragon na useless naman daw ito. Muli namang winasiwas ni Arthur ang Excalibur nito at pinatamaan si Dragon, pero wika niya, hindi na mahalaga ilang mga bagong weapons ang piliin nito. Hindi din daw mahalaga kung gaano pa ito maging malakas. Wala pa daw sino ang nakakatalo sa kanya. Kapag tinawag daw na strongest ang isa tao, may dahilan yun, at yun ay divine providence. Kaya naman, tapusin na daw nila ang laban na yun. Tinarget siya nito nang buksan ang palad niya at nagpakawala ng napakalakas na apoy. Dahil dun, makikitang malakas ang impact nito kay Arthur na napatilapo na nga ng napakalayo. Hanggang sa dulo, tutoy pa daw ito, wika ni Dragon. Sayang daw ang mga expectations niya. Ngunit tumayo pa din si Arthur at kahit mukhang hirap na ay hindi pa din nag-give up. Dagdag ni Dragon, kahit ang fate pa ang kumalaban dito at magpakawala ng storm, para sa kanya, magiging nothing more than gentle breeze ito. Napaisip naman si Arthur bakit nga ba niya inakalang kaya niyang matalo ang dragon na gaya niya. Nang tumingala ito, nasa harap niya ang napakalaking opponent na hindi man lang tinable na kahit na anong pag-atake niya. Sa kabilang banda, napatingin naman at nagulat si Tamaki nang mapansin ang nakahandusay na si Ogon. Samantala, sina Maki, Captain Obi, Arrow at Hinawa ay patuloy lang na nakikipaglaban sa hindi maubos-ubos na mga Infernal at sa White-clad members. Si Karon naman, hindi pa din bumabagsak kahit sobrang daming shots na ang pinakawalan ni Hinawa dito. Wika niya, talo na daw ang Company 8. Hindi ba daw halata na ang tagumpay nila sa buong istorya na yun? Ang pinaka-foundation daw ng mundong yun ay kamatayan.
At yun ang moral ng story. Kaya naman, naroon na daw ang cataclysm. Balik kay Arthur, sinabi ni Dragon dito na wala daw siyang pake sa kung ano ang nasa puso ng mga Meek, pero alam niya ano ang meron sa kanya, at yun ay despair. Nanginig naman si Arthur at napaupo na. Dagdag ni Dragon, sobrang lalim ng despair nito na hindi man lang daw siya makatayo sa face ng pressure niya. Lumipat namang muli ang eksena sa sentro ng Amaterasu. Pinigilan ni Vulcan ang naging infernal na si Yu na ipasok ang susi sa keyhole. Gayunpaman, huli na ang lahat.